Hi guys! Samahan niyo ko ulit for today's video. Bale, heto nga pala yung araw na pinuntahan namin yung isang kako-parent namin na kalalabas lang galing hospital. Nag-alala nga kami lahat sa kanya kasi naging critical yung kondisyon niya. Inatake kasi siya ng sakit niyang asthma at naging acute pa nga. Kaya heto na pag-usapan naming puntahan na namin siya agad kahit kalalabas pa lang niya. Pagkahatid nga namin ng mga estudyante namin ay dumiretso na kami agad sa bahay nila. Kahit nga maulan ay naglakad lang kami kasi malapit lang naman. Ayan, kasama ko nga si Carmina din. Bale, hapon nga ito tapos kaninang madaling araw lang siya nakalabas. Kahit nga kalalabas na lang ay pupuntahan na namin siya agad para naman makausap namin siya. Para pala kasi na rin yung loob niya at kailangan niyang magpagaling para sa mga anak niya. Isang linggo din kasi siyang mahigit sa ospital bago siya naka-recover. At heto nga at papasok na kami sa kanilang green na gate. Hindi naman kami na-inform, napakataas pala ng kanilang hagdan. Hindi pwede ang mahina ang tuhod dito. At heto, pagpasok nga namin ng kanyang bahay ay sala agad. Okay naman na siya, nakakapagsalita na nung nasa hospital kasi daw siya hindi siya makapagsalita dahil sa ubo. At dumating na nga rin yung isang kasama namin na kako-parent din namin na nag-grocery pa nga sa Dali para may mamerienda kami. Napakadami niyang biniling kape at pansit canton tapos may mga biskwit at chichirya din. Dahil yung magluluto ng pansit canton, mag-aambag na lang ako ng tinapay kaya inaya ko muna si Carmina na lumabas muna kami. Mas masarap isabay sa kape pag yung tinapay papalamanan ng pansit canton. Kumakain pa ako dyan ng lumpia na miss ko kasi nakabili si Ate Lala ng lumpia na chichirya sa Dali. So ayan, habang kinukumusta namin siya dyan at nakipagkwentuhan na rin kami sa kanya kung okay na ba talaga siya. May dalawa na kaming kakao-parent na umakyat sa taas para magluto ng pansit canton kasi sa taas din yung kanilang kusina. Sabi niya okay naman na siya pero medyo hingal pa nga siya at medyo madali pa siyang mapagod. Habang nag-uusap-usap nga sila dyan ay itutur ko muna kayo dito sa kanyang bahay kasi napakataas ng hagdan nila. Hanggang akit tayo. Ay, ang taas pala. Yan, busy sila. Ang ganda ng bahay nila. Ang taas ng hagdan nila. Ayan siya. Orbo lang ako. For the video lang ang ambag ko. Ay, Walang gunting. Wala kong rabies, ha? Wala ka rabies. okay lang yan, walang masisela. Walang rabies. Yan, gagawa silang pansit canton. Saan ba ito buksan? Nasa mataas na parte sila. Oh, grabe, ang taas. Okay, si teacher ko sa price. Wait lang. Mag-tour tayo sa bahay ni Madam Julie. Ayan. May pateris sila, oh. Ang galing. Yan. Ay! Pwede pala dito sumilip. Ang daming kalapati. Pwede kang magmuni-muni dito. Takot? Ang taas. Natin sa bundok. Ready na ang aming pansit canton. Hindi pa pala nahalo. Hindi pa nahalo. Ayan. Ang ganda ng lababo nila. Kutsara. Ilan ba tayo? Angatin mo yung maliit. Ano? Anim. Ready na ang aming... Uy, sana? Mag-video. Kaya ba? Kaya ba? Hindi ka. Mga potasyo, gano'n. Gandahan ah! Nandito yung baso, yung may na tubig, nandoon. Yung may na tubig, nasa
So ayan, kapihan na. Diyos mio, parang nanggulo pa ata kami dito sa bahay ni Julie. Pero syempre, pagkatapos namin kumain, hinugasan naman nila yung mga baso, yung mga co-parent ko. Tsaka yung mga kinainan namin ng mga pansit kanton. Pagkatapos nga namin magmerienda dyan, hindi na rin kami nagtagal at nagpaalam na rin kami kasi oras na ng uwian ng mga anak namin, kailangan na namin silang sunduin.